Welcome to this channel. Ang ating presentasyon ay ang kapistahan ng Pentecost, o ang descent of the Holy Spirit upon the Blessed Virgin Mary and the Apostles, according to the vision of Blessed Anne Catherine Emmerich. Ang Pentecost ay isang Greek word na ibig sabihin ay 50th. Nangyari ito 50 days after Easter, at 10 days naman after the ascension of Jesus into heaven. Ang mahal na inang birhen, mga apostol at mga disipulo, ay 9 na araw na nagdasal sa upper room, sa paghihintay sa banal na espiritu. Ito ang sinasabing ang pinakaunang nobena sa simbahan. Gabi ng bisperas ng kapistahan ng Pentecost, ang kabuuan ng loob ng Last Supper Room ay napapalibutan mga bulaklak at mga garlands. Si Pedro ay nakatayo sa harapan ng lamesa, na nakasuot ng episkopal na roba ng kanyang pagkaobispo. Sa lamesa ay may mga rolyo ng iba't ibang kasulatan. Sa tapat ni Pedro ay nandoon ang mahal na inang birhen, malapit sa may pasukan ng bulwagan, may belo ang kanyang mukha at kasunod niya ang mga holy women. Ang mga apostol ay nasa 2 linya paharap kay Pedro, at ang disipulo ay nasa likuran naman ng mga apostol. Sila ay mga kumakanta at nagdarasal. Nang hinati na ni Pedro ang tinapay na kanyang binigyan ng blessing, una niyang binigyan ang mahal na inang birhen. At sumunod ang mga apostol at mga disipulo, na matapos na tumanggap ng banal na Eucharistia, ay hinalikan ang kamay ni Pedro at ng mahal na inang birhen. Tanda na ang mga ito ang may otoridad sa kanila. Mayroong 120 katao na tagasunod si Jesus na nandoon sa bulwagan. Makalipas ang hating gabi, ang lahat ay recollected in prayers. Ang kanilang mga kamay ay nakapakru sa kanilang mga dibdib. Ang lahat ay tahimik na nagdarasal sa kani-kanilang lugar. Nang mag-umaga na, nakita ni Catherine sa bundok ng Olivo ang kumikinang na puting liwanag mula sa ulap. Na nagmula sa langit at papunta ito sa bahay na kung saan nandoon ang mahal na inang birhen at mga apostol, mga disipulo at iba pang tagasunod. Sa medyo kalayuan sa pakiwari ni Catherine, isang hugis na bola na habang papalapit, palaki ito ng palaki at mistula siyang ulap na tumigil sa bahay. Nakakasilaw na liwanag at biglang naging mabilis at maingay na hangin. Para ring kulog na dumagundong ang ulap at nakalutang na mas mababa sa kataas-taasan ng langit. Maraming mga Hudyo na nasaksihan ang nangyayari ay mga natakot at tumakbo sa templo. Ayon kay Catherine, kahit siya ay natakot, at para siyang bata na naghahanap din ng masisilungan dahil ang mga kaganapan ay nagmula sa langit. Ang ulap ay bumaba sa ibabaw ng kabahayan na may halong ingay. Nagliliwanag ang kapaligiran, ang mga tao sa loob ng bahay ay patuloy ang taimtim na pagdarasal. They are recollected in prayers. Iba-iba ang kulay ng liwanag na pumapalibot sa paligid at kabahayan. May isang mistulang figura na may pakpak ang nakita sa samot-saring liwanag. Nasa state of ecstasy na ang mahal na inang birhen, mga apostol, mga disipulo at iba pang mananampalataya. Ang bawat isa ng itinaas ang kanilang mga ulo, at iminulat ang mga mata ay may liwanag na pumasok sa kanilang bibig, na tila nagniningas na dila ng apoy. Mistula silang humihinga at umiinom ng apoy. Ganito din ang nangyari sa mga disipulo at holy women na nasa kabilang panig ng kabahayan. Matapos ito, unti-unti na ring nawala ang iba't ibang kulay ng liwanag. Ang lahat ay nagumapaw sa mga emosyon na para silang mga lasing sa kaligayahan at punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Lahat ay nagtipon-tipon sa piling ng mahal na inang birhen, na ayon kay Catherine, ay ang tanging perpekto sa pagiging kalmante, tahimik, at nag-umapaw ang sense of holiness. Masayang-masaya ang lahat, nagyakapan sila, at nandoon na ang self-confidence. Naramdaman nila ang pagbabago sa kanilang inner self at kaluluwa. Waring nagkaroon sila ng bagong buhay. Nandoon na ang tapang na maiproklama
at gawin ang lahat ng ibinili ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Na ang una nilang ginawa ay magbinyag. Nandoon din ang mahal na Inang Birhen, na laging nakasubaybay sa kanila, na siya na ngayong may malaking papel na gagampanan sa kanilang buhay. Ang pagbaba ng banal na espiritu sa Pentecost ay naghanda sa Inang Birhen at sa mga apostol para sa kanilang mga misyon pagkatapos ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo. Ang mga dila ng apoy na lumitaw sa upper room ay nagbigay sa kanilang mga puso at isipan ng mga karisma at handog na kinakailangan para sa kanilang mahalagang misyon ng evangelization, tulad ng pangangaral, pagtuturo, pagpapagaling, pangangasiwa, paglilingkod at mapagkaisa ang sambayanan ng Diyos. Ginawa ng banal na espiritu ang kanilang transformation kay Kristo. Hindi agad isinugo ni Kristo ang mga apostol. Itinuro niya sa upper room ang dalawang pangunahing sakramento for the birth of the church. Ang sakramento ng Eucharist, ang kanyang body, blood, soul, and divinity, at ang sakramento ng Holy Orders, which is the priesthood. Ipinadala sila ni Jesus sa upper room upang mapalapit sa Inang Birhen, na maghahanda sa kanila upang tumanggap at tumugon sa banal na espiritu, sa bagong paraan ng banal na pamumuhay at paniniwala. Napakadakila na malaman na ang banal na espiritu ay minamahal muna tayo. Upang tayo ay maangking lubusan ng banal na espiritu, kailangang mahalin tayo sa perpektong banal na kaparaanan. Ito ang magpapalaya sa atin mula sa pang-aalipin ng huwad na pag-ibig. Ang mahal na Inang Birhen ay ang perpektong modelo ng full possession ng banal na espiritu na dinadakila ang Diyos lamang. Maaari niya tayong turuan na gawin ang gayon din, na manatili sa pagiging masunurin sa pagkilos ng banal na espiritu sa ating kaluluwa. Tinatawag din natin ang kapistahan ng pagbaba ng banal na espiritu bilang kaarawan ng simbahan. Nang matanggap na ng mga apostol ang gifts of the Holy Spirit, naging matapang na sila at lumabas sa kanilang pagtatago upang ipalaganap at ipahayag ang ebanghelyo at misyon ng Panginoong Hesukristo. Bakit naging matapang ang mga apostol pagkatapos ng Pentecost? Gayong takot na takot sila noong una. Hindi ba nagkanya-kanya sila sa pagtakas ng mahuli ang Panginoon? Hindi ba nagkulong sila sa upper room dahil natatakot na sila naman ang hulihin ng mga Hudyo? Naging matapang na sila dahil ang banal na espiritu ang gumawa ng malaking dahilan at pagkakaiba. Ito na kumbaga ang nag-take over. Iyan ang isa sa mga kaloob o gifts ng banal na espiritu. Inaalis niya ang takot at binibigyan tayo ng banal na katapangan at biyayang ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagsalungat. Kaya nga, nang bumaba ang Espiritu Santo, siya ay nagpakita bilang tongues of fire. Inalis ng apoy na iyon ang anumang takot ng mga apostol sa mga otoridad. Sa Acts of the Apostles, sila ay hinagupit kaagad pagkatapos ipahayag ang Ebanghelyo. Hindi sila natakot, lumabas pa rin at muling nagpahayag ng Ebanghelyo. Nakapagsalita din sila ng iba't ibang wika upang mas malawak pa ang maabot ng kanilang proklamasyon ng mabuting balita. Sa katunayan 3,000 na mga tao ang nabinyagan ng araw na iyon. Sumunod ang mga apostol sa panawagan ng Panginoong Hesukristo na humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila ay binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng ating mabubuting gawa, bawat panalangin na ating inihahandog, ang mga pahiwatig at hangarin na nag-udyok sa atin na maging mas mabuti, ang kinakailangang tulong upang makamtan ang mga inspirasyon mula sa Diyos, ay gawain ng banal na Espiritu. Siya ang sweet divine guest of our soul, the Paraclete, the Comforter, the Sanctifier, and the Advocate. The Feast of Pentecost. Happy birthday to the one, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Every divine action begins from the Father,
proceeds through the Son, and is completed in the Holy Spirit. According to Saint Basil, submit to the Holy Spirit which comes from within, and He will lead you on the path to holiness. According to Pope Francis, without the Spirit, we can neither love God nor keep His commandments. According to Saint Augustine, invite the Holy Spirit to lead your decisions and emotions today. From the Gospel of Saint John, chapter 14, verses 15 to 17. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.